Paano nangyari na ng low carb regarding sa CKD? Anong stage? 3B. Ako nasa 230. Okay. Nung nag-low carb, Ano lang, September, simula na akong mag-low carb. di ba kinumpute ko yung protein? Dati nasa 92 ang protein, ngayon 60 na lang. Tinitimbang yung lahat ng... 92 grams dati, ngayon 60 grams na lang. Bakit? Depende yan sa timbang. Kasi 120 kilos ako dati. Wow, 120 kilos. Parang hindi kaya na. Sa tingin nyo, may sakit? Oh. Saan ba? Bambumuran. Yan naman. Ako yan dati. Ano yan, sir? June 2025 yan. Yung picture namin yan. 120 kilos. June! This June, last year, 2025. Last year, June. Sino? Ay, Ngayon, ano na lang ako ngayon, Doc? 73. Ay, pinapalakpan ko yan. Hi. Medyo mahirap kasi yung cravings, mahirap paglabanan. Pero nung nagdaan yung New Year tsaka Christmas, wala akong tinigman kahit na ano. Bakit? Kailangan gusto kong gumaling. Gustong bumalik. Kumusta ang gamot? 15 iniinom ko, ngayon isa na lang. Sino ang tagal? Doc, Ay, ako ba? ang doktor na nagtatanggal ng normal lahat yung cray ako, normal na. 120 na yung latest ko. May check up ako sa Wednesday sa inyo. Wow, imagine mo. 230, nag-down. Sabi ni Kuya Gibo, huwag kasi kung biglang tumaas. Nagsimulang bumababa, wala akong pagkain, pagkain ko lang inaayos. Inayos Lang sa real foods. Vegetarian ako Dati. Ngayon. Dati talagang may pansit na, may tinapay pa, may kanin. high carb. Ay, Pinoy, no? Tapos, yung mga parisan dyan, iniisa-isa ko yan, yung mga kainan dito lahat. Diyan may food street dyan sa, tuwing gabi, nandyan kami. May mga kainan dyan sa gabi. Kaya pala Titikman ko lang. Hindi isa-isa na din. Tsaka mahilig ako magluto. Ako nagluluto sa amin ng time na yun. Kaya marami ring nagbago, pati sa mga bata. Asin at paminta na lang ang halo. Wala nang cubes-cubes, tsaka masarap. Pero may protein pa rin, di ba? Meron pa rin. Hindi focus pa rin sa So protein. hindi, may vegetable, kasi pagka sinabing vegetarian, walang meat yan eh. So more purely vegetables na. So eto talagang ng low carb, kasi gusto niyang gumaling, inayos ang kanyang kinakain. Yung yung EGRF ko dati, bumaba sa 49, bumaba ako ng stage 4. Stage 4, less than 30 yun, 29 ko. 29% na lang. Tapos ngayon, 76 na kasi 100 na na yung function ng kidney ko. Tapos hindi na ako i-biopsy. Yung unang check ko sa inyo, ang sabi niyo sa akin, subukan ko lang kasi gusto ko i-biopsy nung nephrologist sa may kawain doctor, siningan ako ng 100,000. Payag na ako Akala ko ganun lang kabilis, hindi pala. Mahal, no? Sabi niyo sa akin, Doc, subukan mo, 2 months. Nakaka 1 month pa lang ako. Malaki na nagbago. Sa diet lang binago. Laki na ng bago. Hindi na ako pang biopsy. Narating pa ako ng HLCI. Bisatan akong doktor. Tapos nakilala ko kayo sa TikTok. TikTok pa. Tapos pinalo ko kayo sa Facebook. Tapos nagpa-guide ako ng 1 month. Tapos nag-collapse pa ako Nung 13, nag-usap tayo. September 13. Kasi bumaba ako sa sodium, natakot ako sa asin. Hindi ako nag-aasin, talagang kinakain ko. Blanch lang. Yes. Kinakain ko kahit walang lasa. Walang lasa, no? Hindi pa ako nag-enroll. Nag-enroll ako September 17. 14 ako nag-collapse.
Binigyan lang ako ng asin eh. Mag-asin daw ako, sabi nung nito. Ngayon, nag-aasin na. Medyo okay na. Pero takot pa rin ako sa asin ngayon. Kasi sabi nung nephrologist, biwas sa maalat. Hindi ako nag-asin. Totally. Kaya hindi pala tama yung walang salt. Kailangan may salt. So, yes, pagka nag-low carbs ko kayo, your kidney will excrete more salt. Madidehydrate, babagsak ang salt. Pagbagsak ang salt, nako, na-admit. Nagko-collapse. Kaya pagka nag-low carb kayo, tandaan ninyo, wag na kayo matatakot sa asin kapag nag-low carb. Pag high carb kayo, low salt. Bakit? Pag puro kanin tinapay, ang kidney mo mag-a-absorb ng salt. Kaya nagmamanas. So low salt talaga sila. Tama naman. Pero once na nag-low carb, nababago na yan. Daming natutunan. Kasi mga discomfort, huwag matakot doon. Yes. Naramdaman ko lahat yun. Ano yung advantage, sir, nung pag-enroll mo sa program? Ano sabi sir? Yung advantage ng pag-enroll mo sa program? Mas guided, tsaka hindi ka matatakot kung anong kakainin mo. Kasi dati ako, takot ako kumain na eh. Hindi na ako kumakain kasi hindi ko alam kung tamang kakainin ko eh. Sino nakaka-experience yan? Hindi mo na alam ang Hindi ko na alam kung anong kakainin ko noon. Kasi baka bawal, may makain akong bawal. Hindi ko alam, natatakot kasi yung nephrologist ko, wala naman sinabi na bawal kainin eh. Umiwas lang sa meat, sa red meat. Yun lang sinabi sa akin. red meat. Pinayawan ka namin ba? Hindi, sa gulay ang focus natin kasi pinapili niyo ako nung anong gagawin ko, kung keto or veggie. Nag-vegetarian ako kasi takot din ako sa taba noon. Yes. Ngayon, medyo... Kaya ako kasi nag-adjust ako dun sa need ng pasyente. Kasi kung hindi bukal sa kalooban ninyo to do this, yung instruction ko, pilit yan, kumakain ba naman kayong taba pero thinking, feeling nyo, atakihin kayo, eh wag na. O, hihinay-hinayin natin, unti-untiin natin. Hanggang sa ma-accept ninyo na hindi siya nakakatakot. Naintindihan ko, sa panahon ngayon, pag nauuna yung takot eh. Sa totoo lang, mas marami ngayon yung may anxiety ng mga pasyente. Kaya i-address muna natin ang anxiety and all will goes fine. Basta, kaya nga personalized, consult. Bago kayo mag-start ng low carb, please have a baseline laboratory, consult a doctor na naglo-low carb para may idea, may alam sila. Correct. Ngayon, sabi sa akin ng nephrologist, kung ano lang yung ginagawa ko, ituloy ko lang. Eh syempre, kung nag-improve ba naman, di ba? Noong una, pinakakain niya ako ng rice. Sabi ko, Dok, hindi ako kumakain ng rice eh. Ano ba ginagawa mo? Sabi niya, naglo-low carb ako. Ano yun? Sabi nung nephrologist ko. Ngayon, yung pangalawang check-up ko, kung ano daw yung ginagawa ko, tuloy ko lang kasi nakakabuti sa akin. Correct. Kung nakakabuti sa inyo, gawin ninyo. Kung hindi, nakakasama, may mali. Huwag do it yourself if you have health condition. Kung wala kayong health condition, pwede nyo yung try. Sige. Kaso pagka ito, nahihilo, sumakit ang ulo, nanlata, di ba, bumabalik ulit kayo sa dati. Sayang. Pero, ano na yan eh, may wall. Lulundagan nyo na lang. Nandun na sa kabila ang paradise. Nandun yung magbabawas ng gamot nyo. Aba, pag nabawasan ng gamot, tipid ba o gastos? Mas tipid, Dok. Magkano na ng tipid ko, sir? Dati kasi 1 for every week ang gamot ko. Ngayon, ano na lang, 19 pesos na lang a day. Kaya pala dati, mura na Saka pala. ang dati, tamad ako maglakad. Ngayon, nakaka 7 kilometers na ako pag naglalakad. Wow! Ay, Tamad ako mag-exercise.
Ngayon, mas maganda ang katawan, mas maganda ang gising. Mas energetic ang pakiramdam mo kaysa noon. Yung wala daw budget pang low carb, o di na-convert niya na yung maintenance niya. Pabili na ng pang low carb, di ba? Ngayon, medyo mahal ang gulay. Di mas maganda maggulay lang. Kaya yung mga anak ko, ini-encourage ko sila na umiwas sa processed food. Matataba ba sila? Hindi na. Ako lang mataba sa amin to. Ay, ikaw lang. Okay, palapakan po natin. Sige.